Um, First of all, before we start, gusto ko lang po kayong pasalamatan for choosing to participate dito sa audience research po namin. So, explain ko po muna yung mangyayari or yung gagawin natin um, sa meeting na 'to. So, yung FGD po is, isa siyang, qualitative research method kung saan, um, ang isang group ng tao, um, mag-uusap tayo about a particular issue or topic. Ito po is for isa sa aming requirement, which is gagawa po kasi kami ng live prod. So, kinakailangan namin ng parang data from people or like audience na nanonood ng isang particular TV station. So, as much as possible po, we encourage you to answer honestly and genuine kasi yun naman po talaga yung importanteng magiging foundation namin para pag gumawa po kami ng prod or program is talagang strong yung pinaka foundation niya. Ganun. So, um, ako po, i-introduce ko po yung sarili ko. Ako si Jessa Faustino. Ako po yung magiging facilitator nitong FGD natin. And yung mga magiging assistant facilitators ko po, si Kyle and si Basti. If you guys have questions, pwede po kayo mag-raise ng hand, magbukas ng mic, and say it, or pwede naman po kayo mag-comment na lang dyan sa chat below. And ayun po, if kayo po ang magiging process po kasi nito is every question, tatawagin ko po kayo, yung pangalan nyo, before you can answer. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is, hindi na kayo pwedeng mag-answer or mag-reply tuwing may magsasalita. If guys, meron kayong idea na gustong i-share or answer na pwedeng i-share, pwede lang po kayo mag-raise ng hand kahit hindi nyo pa po turn magsalita. So, ayun. So, start. Ready na po ba lahat? Ay, before pala, pwede po ba akong magpa-introduce muna sa inyo kung ano lang po yung gusto nyong nickname na itawag ko sa inyo? Okay lang po ba yon? Pwede po bang mag-thumbs up yung mga okay lang? Okay. So, start po tayo kay Sir Archie. If okay lang po na hindi kayo magbukas ng camera if hindi kayo comfortable. Ayun po, start po tayo kay Sir Archie. Ano po yung gusto nyong preferred nickname niyo po na tawagin all throughout this? You can call me Archie. Archie as well. Sige. Parehas. Okay, thank you po. Next po is Rhea. Okay. Next is participant number 3, Sean. You can call me siya na lang po. Next po, andito po ba si Russell Keith Angel Valdevas? You can call me Angel na lang po. Sige po. Next, Audrey Lex. You can call me Audrey na lang po. Okay. Next po natin, Miss Lorraine de la Cruz. Okay. Next, Angelo Toribio. Andito po ba kayo? You can call me Jello po. Jello, okay. Yes. So, lastly, si Miss Cristobal. Hi, you can call me Angeline na lang po. Sige po. So, proceed na po tayo for the first question. So, yung first question po namin is, gusto po namin malaman, bakit ka nanonood ng TV? If I may expound the question, ano-ano yung mga reason kung bakit minsan naisipan mo manood ng TV? So, let's start po sa kaninang una kong tinawag, si Sir Archie. Yeah, first thing and foremost, kaya tayo nanonood ng TV is because, for example, sa news. So currently, we have a typhoon, so it's really important to watch TV and to assess or to access what is happening in the Philippines or some area. Okay? And the second one, it's because of entertainment. Kasi iba rin yung nakukuha natin sa panonood ng TV in a sense of pantagal ng stress over. Isa yun. And third, for the third one is panonood ng, for example, UAP,
volleyball, basketball. So it's a part of entertainment as well. So it's ayun yung importance ng panonood ng TV. So you mentioned po information and entertainment. Bukod po ba doon, meron pa po ba kayong ibang reason? Nakikitang reason why you watch TV po? And I think yun lang yung nakikita ko on my Sige. end kung bakit ako na nanonood ng TV. Okay, thank you po. Next naman po natin si Miss Rhea. Yes, hello, good afternoon. Para sa akin naman, bakit ako nanonood ng TV? Same lang din sa nasabi kanina is because sa information na kailangan kuhanin sa TV and updates also. Kasi journalism student din ako, so kailangan updated sa mga nangyayari sa loob at labas. And second one, katulad lang din ng kanina is for entertainment. Para, like for example, kapag patay na yung oras, minsan kapag sobrang burnout na sa social media, lipat naman sa TV para makakuha ng entertainment. And ayun, dalawa yung reason kung bakit ako nanonood ng TV is for entertainment at for information. Sige po. Thank you po. Proceed po tayo kay Sir Sean. For me, kung bakit ako nanonood ng TV, una sa lahat, for news update and entertainment lang talaga. Pero lately kasi hindi na din talaga ako nakakapanood talaga ng TV. Pero yun lang talaga yung main purpose ko. Yun lang. Next po, Ma'am Angel. For me, ano lang siya, for entertainment purposes and news updates lang. Ma'am Angel, saan po kayo kumukuha ng mga news update or like entertainment? Ano po yung particular na parang program na pinapanood nyo? For entertainment, more on YouTube. Pero sa TV, kung TV man siya, is for TV5. Sa Itbulaga, ganun. Then for news, syempre sa TV5 News, ganun. Or kung nasa 7 man, is sa GMA7 na news. Sige po. Thank you po. Next po natin si Audrey. Basically, bakit ako nanonood ng TV is para makapag-relax and mag-unwind pagkatapos po ng trabaho and makakuha rin ng balita o impormasyon. Lalo-lalo na pagdating kasi sa TV, mas komprehensibo po yung pagbabalita nila doon. Thank you po. Next po si Ma'am Lorraine. Well, as for me po, nanonood lang ako ng news and documentaries na helpful and na makakagain ako ng information about that. Ma'am Lorraine, ano po yung something sa documentary? Bakit niyo po siya gustong, or bakit po yun yung pinapanood niyo madalas? Well, what I love about documentaries is that nakakapag-provide sila ng specific information na nakaka-catch up yung attention ko doon sa halimbawa documentaries about life na pinipicture nila, ganun. Thank you po. Next po, Sir Jello. Hello, sa panonood ng TV, hindi lang tayo nalilibang. Bagkus may natututunan din tayo dito ng mga aral tsaka mga halagang impormasyon. Yun lang. So lastly, Angeline. Hello. Nanonood ako ng TV kasi gusto ko ma-inform about sa mga nangyayari sa paligid natin and especially ma-entertain sa mga palabas. So usually po sa atin lahat, parang common na po yung dalawang binigay is to get information and to be entertained. Pagod tayo sa work, ganyan. So TV helps para ma-ease tayo sa mga conflict natin siguro sa buhay, mga ganun. So next question po, proceed tayo. Paano ka nainganyo sa panonood ng isang programa? If I may expound the question, paano kayo, panimula to na paano kayo na-engage sa isang program na nakikita nyo from somewhere, ganun po.
Start po tayo kay Sir Archie ulit. In a way, siguro nakakapakinggan sa isang program is, for example, for News TV, so they provide the full details. So it's really important. For second one is for the drama, for example, sa Batang Quiapo, there's a twist na um, yung kakaabangan ng mga tao. Yun yung mga importanteng, kumbaga walang patay na na areas of details. So I think it's one of the really important in terms of on a program, on a given station. I agree with that, Sir Archie. How about po yung mga live programs like talk show, game show? Paano po kayo naengganyo sa panonood ng ganong programa? In a sense na, for example, is you're curious ka sa mga bagay-bagay. In terms, for example, sa isang artista, you have to know something about any issues or what. So, yun yung mga importante, I think, na gusto mong makakuha ng sagot dun sa specific na tao. Which is, yeah, if there's any issues or, ayun, yun lang So, siguro. na-engage po kayo sa mga parang figures, personal figures, or mga story. Tama po ba? Okay. Yeah, in the sense na may mga, for example, meron din naman kasi talk show na about sa buhay nila. For Yes. example, may mga vloggers or something na nagbibigay ng lessons in our daily lives then. So, it makes nakakuha ng attention ng bawat tao na manonood. Thank you po for that answer. Next po tayo, Ma'am Rhea. Paano po kayo na-engage sa panonood ng isang programa or show? Sa akin naman, based sa mga hilig ko na panoorin, like for example, balita and documentary. Sa akin, na-hook din ako based sa pagiging accurate ng, like for example, sa balita. Kung accurate sila magbalita, mas more on ako nanonood sa mga gano'n. Na usually sa documentary, depende sa popularity rin ng tao or kung paano sila mag-deliver ng balita. You mentioned po na journalism student kayo, di po ba? So, Yes po. paano po kayo parang, anong mga news outlet or mga news station yung nakakapag-pa-engage sa inyo para manood po ng mga news? Or saan po kayo nakakakuha ng mga information mostly? Sa akin kasi hindi ako more on sa TV, honestly. More on ako sa mga radio. Kaya hindi ko ganong masagot yung sa may connection sa TV. More on talagang radio. So mas na-engage po kayo sa medium ng radio, ganun po ba? Yes po. Sige po. Thank you po. Next po natin, Sir Sean. Naengganyo ako yung parang sinabi lang ni Ma'am Rhea about dun sa news, if kung accurate talaga yung news na yon, dun talaga ako naengganyo panoorin siya. Pero kung sa mga drama naman, gusto ko yung kakaiba yung twist. Kasi kadalasan yung mga palabas kasi ngayon, di ba? Parang alam na natin yung ganito yung mangyayaring storya. Pero kung nakikita ko na may kakaibang twist doon, parang may hidden na parang may masosolve doon mas naiengganyo talaga akong manood. Kung ano man yung program na yun. Yun po. Thank you po. Next po natin, Ma'am Angel. For me, siya, yung sa trailer ng isang palabas, 'di ba? Once na bago pa lang yung palabas, para magpapakita siya ng plot and storyline. So, doon ako tumitingin and sa characters. Sige po. Thank you po. Next po natin, Audrey, Lex. Naengganyo ako sa panonood ng isang programa kapag interesting yung trailer pa lang or yung preview pa lang ng palabas. Lalo na kung related ito sa aking interest tulad ng documentaries, reality shows, or mainly entertainment. Nakakatulong din yung feedback mula sa kaibigan or even sa social media kung paano ako may engganyo sa isang programa. So, mostly din po kayo, parang referrals
by tawag doon, or recommendation, doon po kayo Yes po. naengganyo na manood ng isang programa. Okay, Yes thank po. you, sir. Next po natin, Ma'am Lorraine. Well, nakaka-catch po yung attention ko, kapagka nakakita ko ng mga news regarding the trends, and also kapagka maganda yung storyline ng, isang palabas or program na mako-consider natin na organize yung team nung isang palabas na yun. Next po, Sir Jello. Nakakaengganyo siyang manood kapagka may sense, ang pinapanood. Halimbawa, mayroong thrill, exciting part, at hindi lang siya basta action, comedy, or drama. Basta nakakaengganyo siya, lalo kung may pakinabang or sense ba sa manonood yung pinapanood, o yung nakukuha yung loob natin para magpatuloy pang manood. Ayan. May specific situation po ba kayo na naiisip or natatandaan wherein, like at first glance po, paano kayo naengganyo sa panonood ng isang TV show, program, mga ganun po? Sa akin siguro sa ano na lang, sa genre na lang siguro like documentary. Hindi lang basta natin pinapanood at pinapakinggan yung buhay ng ibang tao. Parang nasasalamin din natin 'to, kung sa sarili natin at puwedeng sa lipunan natin, ayun din. So mostly saan niyo po nakikita yung mga ganun documentary, like at first glance? Anong platforms po or way? Ano, ah, sa TV or puwedeng sa YouTube, yung mga programa ng GMA7 like KMJS, tsaka documentary ni Cara David. Okay po. Sige po, thank you po. Next po natin, Angeline Cristobal. Hello. Naeengganyo ako manood ng programa kapag ano siya, like for example, yung Batang Quiapo. Like, nahuhook ako doon tapos kapag ano, tawag doon, yung ano na kaya yung sunod na mangyayari, ganun. Like, masyado siyang thrilling to the point na abang-abangan mo talaga. So, thank you po sa mga answers nyo. Proceed po tayo sa question number 3. So, ano-ano ang mga paborito mong palabas o programang pinapanood sa TV or sa TV5? Magbigay po kayo ng at least 3 programs. Start naman tayo sa huli na si Miss Angeline. Hello, ako ba? Sorry. Kahit di hindi ko naman 3, kung nape-pressure ka. Hindi. Hindi ko lang narinig. Sorry. Yung top 3 favorite programs ko na pinapanood sa TV5 is yung balita nila. Una yung sa balita nila. Yung Frontline Balita ba? Frontline Express. Tapos, yung sunod, yung Batang Quiapo. And yung last, Itbulaga. Ayun. If I may ask, pwedeng matanong yung reason bakit sila yung favorite mo na programs. Kasi usually, doong channel kasi nanonood yung mama ko. Kaya, doon na rin ako madalas nanonood. Although, nakaka-hook din kasi siya. Tapos, parang nakasanayan ko na rin. Like for example, yung Itbulaga. Ever since bata ako, pinapalabas na siya. So, hanggang ngayon, sinusubaybayan ko pa rin. And sa news, ganun din. Since doon nga madalas nanonood yung parents ko. Kaya doon na rin ako nanonood. And yung sa Batang Quiapo, siya, parang every dinner, parang kasabay na rin namin kumakain tapos nanonood nun. Kaya, ayun. So mostly kung ano lang yung parang nape-play sa TV on the background, siya yung napapanood. Yes. Okay. Thank you. Yes. Next, Sir Jello. Para sa akin yung tatlong paborito kong pinapanood na palabas ay isa na rin yung documentary, pangalawa yung mga noontime show gaya ng Itbulaga or It's Showtime. So, ano po meron sa kanila or
something special sa kanila kung bakit yun po yung favorite niyo? Sa Itbulaga and It's Showtime, ano siya, parang happy feel kasi 'pag nanonood ka masaya, lalo kapagka may joke time, gano'n. Sa documentary naman, sa parehas na pinapalabas ng dalawang noontime show na 'to, yung mga buhay ng iba, parang natututo tayo sa buhay ng iba. Parang nasasalamin natin or parang naa-adapt natin yung sitwasyon ng iba sa sarili natin na, gano'n, gano'n. Okay, thank you po. Next po, si Ma'am Lorraine. Sa news sa 24 Oras and yung documentaries nga ni Cara David. Then sa entertainment siguro yung Bulaga, ayun. May any specific reason po ba kayo why gusto niyong pinapanood yung Itbulaga? Yeah, since young pa lang ako nanonood na ako ng mga entertainment sa, Bulaga. Nakaka-catch naman nun yung attention ko and natatawa ako sa mga stuff nung nag-e-air nung Bulaga. Okay, thank you po. Next po, Sir Audrey. Audrey Lex. Yung favorite TV shows ko naman sa TV5 is syempre yung main news headline po nila ang Frontline Pilipinas. Then yung top 5 mga kwento ni Mark Logan and yung Good Morning Kapatid po. Ano po yung dalawang huli na minention niyo na program? Yung top 5 na mga kwento ni Mark Logan, tapos yung Good Morning Kapatid. So ano pong special about those programs? Bakit niyo po sila favorite? Doon sa top 5 na mga kwento ni Mark Logan, syempre alam natin si Mark Logan, classic na po siya sa pagbabalita na may halong entertainment. So nakaka-enjoy ko talaga siyang panoorin, lalo na yung pakikinig sa kanyang classic na boses. Then sa Good Morning Kapatid, masarap makinig ng balita pag papasok ka sa trabaho na alam mo kung ano yung nangyayari sa lipunan na ginagalawan. I agree po. Next po, Ma'am Angel. No, for me, siya, more on child-friendly shows, yung Batibot and High Five. Since I have younger siblings, then Itbulaga. Next po, Sir Sean. Yung News 5, if regarding sa news, then yung Talentadong Pinoy. Ewan ko kung meron pa din siya kasi dati yung talaga pinapanood ko sa TV5 eh. Then, yun lately yung sa Itbulaga. Anong Yun. meron po sa Talentadong Pinoy? Ah. Why siya mako-consider na like yung favorite mo? Kasi for me, dun sa show na, yun nga, sa Talentadong Pinoy, nakikita natin yung mga talent ng bawat Filipino. Kumbaga, nare-represent yung mga talent. Then, parang napopromote din kasi yun eh. Parang ganun po. Okay po. Next po natin, Ma'am Rhea. Hello po, sa akin naman yung Frontline Pilipinas. Okay lang ba kung dalawa? Okay lang. Tatlo nga po yung at least. Pilipinas, tsaka yung... Hello? Hindi, okay lang po yung pala. Frontline Pilipinas. Okay, Frontline Pilipinas, and then the second one, yung Itbulaga. Sa akin, Frontline Pilipinas, kaya ako pinapanood. Kasi, dahil din sa... Minsan kasi nagko-compare din ako kung tama ba yung mga nire-report or nilalabas na balita ng mga news outlets sa TV. Kaya rin ako nanonood. Tapos dun sa Itbulaga naman, kasi ang family ko, baka hindi naman kaya dun sa dito sa palabas nila. Ayun, then dahil sa family.
Sige po. Thank you po. Lastly, Sir Archie. Siguro sa akin, kasi ever since na naging bata pa kami, TV Patrol na talaga yung pinapanood namin. So, nasa A2C ata siya ngayon. So, ayun. So, yung mga balita about politics, about the weather forecast. So, yun yung mga pinapanood namin or nasusubaybayan din ng parents namin. So, kumbaga yun na din nila pick up namin. And also, after work, so dahil pinapanood din ng mga parents ko, Batang Quiapo, tsaka um, yung may series na sa Netflix yung Lavender Fields. So, yung reason kung bakit pinapanood kasi may twist yung storya na kumbaga merong laman na may hidden na pangyayari na gusto mong mapanood hanggang dulo. Yun. Yun yung nakakaano sa akin na napanoorin. Okay, so thank you. Thank you po sa mga insights nyo. Proceed po tayo sa question number 4. Anong uri ng paksa ang gusto mong napapanood sa isang palabas or program at bakit? So start po tayo kay Sir Audrey. Ang gusto ko pong paksa or tema na pinapanood sa isang palabas or programa is may kinalaman sa lipunan, sa kasaysayan, at sa musika dahil yun ang aking pinaka main interest sa ngayon. So thank you po. Proceed po tayo kay Ma'am Lorraine. Yung informative lang na paksa yung gusto kong napapanood sa isang palabas. Yung marami kang matututunan sa sa palabas na yun. May specific po ba kayong like program na naiisip? Na informative? Well, yung definition kasi ng informative sa akin when it comes sa mga TV shows is that yung napaprovide nga ng mga documentaries, yung ang mga knowledge na makukuha natin after that documentaries or yung mga realization natin with that. That's so true. Kasi I like documentaries din po because they're educational. Next po, Sir Jello. Ayun, parehas lang kami ng answer ni Lorraine. Mga pinapanood kong palabas, mga documentaries gaya ng KMJS, tsaka dokumentaryo ni Cara David. Napaka-informative na talaga. Tsaka hindi lang tayo nanonood basta may kinapupulutan tayong aral o kwento sa pinapanood natin. Ayun. Next, Angeline. Health. Ang gusto kong uri ng paksa or tema na pinapalabas sa programa, yung siya, may base siya sa reality, like documentaries, ganun. Tapos, gusto ko yung may yung nakaka-educate siya. Ganun. So may specific ka bang Angeline, parang program or palabas in mind na informative and educational? With that, Yung sa educational, yung parang before pa yun yung sa sineskwela. Ganun yung type. Kaya lang masyado na siyang luma. And wala na akong gano'n nakikitang ganun ngayon. thank you. Next tayo kay Sir Archie. I think para sa akin yung tema is more informative, more in nasasalamin sa kasalukuyan. Kumbaga sa napapanahon. Hindi mo naman siya nare-relate sa buhay mo, pero nare-relate in terms of kalagayan ng pamumuhay ng mga tao, kung ano yung kasalukuyang sa politika. So, yun yung mga interest na looking forward ko sa isang programa or isang palabas. Bakit sa tingin niyo po importante yon, Sir Archie?
Kasi doon nakaka-relate yung tao eh. Kumbaga, in a way na doon tayo nagigising kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Doon tayo nagiging more aware. Aware, for Mga awareness. ganun. Yeah, correct, tama. Correct. So, thank you po. Next po natin si Ma'am Rhea. Hello po. Sa akin, about din dun sa mga sinabi nila, about naman developmental journalism documentary. Develop. Um, more on sa documentary about dun sa mga hindi naaabot ng Okay. tawag dito, ng camera, or more on sa mga nasa bundok, mga ganon, more on nasa laylayan. Ganon yung usually na pinapanood ko or gusto kong panoorin sa TV. Ayun lang. Next po, si Sir Sean. For me, mga informations lang din. Parang yung mga sinabi po nila. Pero to be specific, mga ano po, documentaries like Eyewitness po. Okay, Ganun po. eyewitness. Also for awareness, parang ganun. Yes po. Thank you. Lastly, Ma'am Angel. For me, ano siya, mas gusto ko yung palabas na educational kasi or yung may mga kapupulutan ng aral, yung mga ganun. Kasi syempre, yung may mga bata nga dito sa bahay. So, mas magandang manood ka ng palabas na may kapupulutan ng aral. How about kayo po, yung personal, ano nyo po? Personal Yun din. sa mga Yun din yung sa akin. Thank you po. Proceed po tayo sa next question. Ano-anong uri naman ng mga palabas sa TV ang hindi mo gusto? And bakit? So, first po tayo kay Angeline Cristobal. Hello. Yung mga uri ng palabas na ayoko, yung siya, masyadong for entertainment naman. Like example, yung mga show na masyadong predictable yung plot twist, ganun. Tapos yung paulit-ulit yung nangyayari. Parang nabobore ka ganun pag paulit-ulit yung nangyayari. Oo, tsaka kasi parang ang pangit ng subaybayan kapag ganun yung palabas na nakikita ko. Okay, so Sir Jello, how about you po? Hindi ko gusto drama. Ano meron, Sir Archie? Nag-raise po kayo ng hand. Sorry. Napindot ko lang. Sige po. Sorry po, Sir Jello. Ano po yan? Ang hindi ko hilig panoorin palabas, yung mga drama, hindi lang siya ako mahilig. Ano pong meron sa drama? Bakit hindi mo siya hilig? Wala lang, parang ayoko madala sa sa acting ba nila, mga ganun. So, may specific po ba kayong show na parang ayaw? Or uri ng genre ng isang palabas na ayaw? Or wala naman po? Ayaw niya lang po talaga sa drama? Ayoko lang talaga sa drama, sorry. Okay. It's okay. Next po natin, Ma'am Lorraine. Well, same lang din. Ayoko nung drama na pinapahaba na lang yung storyline para lang makapag-produce ng maipapalabas. Bakit po? Ano pong meron sa kanila? Para kasing pumapangit More insight. yung Okay. storyline or hindi maganda yung nagiging flow Totoo. kapag mas lalong pinapahaba yung duration ng pagpapalabas nito sa isang television. Okay. Totoo. Next po, si Sir Audrey. Ang mga ayaw ko naman na uri ng palabas TV is yung sobrang madrama or over-sensationalized na shows. And syempre, lalong higit, ang overly sensationalized na news. Medyo nakakainis yung panoorin. And lalo na yung mga masyadong pati na rin yung mga binabanat yung storya to the point na manipis na yung sense ng kwento. And yung isa pa is yung scripted na reality shows. Okay. Medyo, ayun po ang ayaw pinapanood. Sige po. Next po,
Ma'am Angel, ano po yung mga shows na ayaw nyo or hindi nyo gusto? And bakit? For me, ayoko ng mga shows na yung katulad ng ika-anim na utos na puro sampalan, sakitan, agawan ng asawa, yung mga gano'n na ano na parang hindi na siya nakakahikayat ng mga tao. Next po, Sir Sean. Sir Sean? Hello po. Sorry. Yung anong tawag dun? Meron kasing palabas dati sa TV5 yung anong palabas yung may sapula sa puti, mga ganon. I forgot. Nakalimutan ko yung ano na yun, yung palabas na yun. Face to face. Ayun, face to face, sorry. Ayun, face to Ah, face. ayun po yung So, ayaw nyo. I mean, for me, syempre, dahil medyo may isip naman na tayo, parang naiintindihan naman natin kung bakit nila ginagawa yon. Opo. Pero yung halimbawa may mga bata na nakakanood ng ganon na hindi naman nasusubaybayan ng kanilang magulang, na parang naiisip nila na normal lang pala to. Ganun lang pala to. Pwede pala kami mag-away ng ganto, ganyan. Kumbaga pagka hindi ka lang nagagabayan masyado, kasi not all the times na lagi tayong magaguide ng ating parents. Pero sa atin, sa gantong age natin, alam naman natin yung purpose kung bakit sila nag-aaway, paano nila masusolusyonan yun. Pero sa mga bata, hindi pa eh. Parang yun. Ganun po. So, something to do with influence. Parang ganun. Hindi siya Yes po. masyadong magandang influence. Okay. Ganun po. Next po, si Ma'am Rhea. Sa akin, ano din, yung sa mga drama na paulit-ulit na lang yung storyline. Like, may mayaman, may mahirap, gano'n. Tapos, aapihin yung mahirap, tapos biglang yayaman yung mahirap, tapos sila naman yung mga ape. Yung mga ganun, tapos yung mga drama na about sa kabit, ulit-ulit na lang yung nangyayari. Nakaka-boring na siya panoorin. Na parang bago lang yung title, pero yung story, ganun pa rin. Tapos, ano ba, ngayon, yung ayoko nang panoorin yung mga parang sobrang nude. Yung napakadami ng nudity ng palabas, gano'n. Tas yung sobrang tagal, like yung sinabi kanina na sobrang pinapahaba pa yung story, gano'n at gano'n lang din naman yung nangyayari, Sige. gano'n. Lastly, Sir Archie. Siguro sa akin, yung palabas na ayoko is yung hindi siya reality. I mean, parang for example, yung mga Boldest Fight na ginawa for GMA7, ginawa na, hindi siya cartoons, pero hindi ako, hindi ko gusto or hindi ko feel yung mga ganong palabas. Yan. So, I think yun lang yung May specific reason po ba why hindi niyo siya prefer? kasi parang naboboringan ako sa story eh. Somewhat, Okay. like ano sinabi ko na parang hindi siya makatotohanan. Okay. So, gusto niyo po yung parang may touch of reality. Ganun. Yan. So, thank you po. Next question po tayo. Paano ka na-hook sa panonood ng isang TV show or program? So, kanina may question na paano ka na-engganyo or na-engage at first glance. Ito naman, paano kayo nagkakaroon ng eagerness na patuloy na subaybayan yung isang TV program or show? Ano yung mga factors na nakaka-affect doon? Okay. So, first po tayo kay Sir Archie. Okay lang po ba kayo mauna? Yeah, it's okay. No worries. So, for that one, huwag ko sa isang story. Pag may mga plot twist, kumbaga merong, yung katulad nga sinabi ko kanina, may mga hidden scenes or hidden um, event or scenario na kakabang-abang talaga. Yan siguro. Okay, so thank you po. Next po, Ma'am Rhea. Sa akin naman nakadepende sa trailer na pinapalabas niya sa TV. Ganun kung yung story ba niya, katulad din ng kay Sir Archie, kung unique ba siya or mas malapit ba siya sa puso ng mga tao or ng masa. Ganun din. Thank you po. Next po, Sir Sean, kayo naman po.
paano po kayo nahuhook sa panonood ng isang TV show or program? Sir Sean? Hello. Pwede pass lang po muna saglit. Sige. May inasikaso lang po saglit. Sige po, okay lang po. Ma'am Angel, andyan po kayo? So, for me, same lang din yung plot ng story and yung storyline niya mismo. Next po, Sir Audrey. Para sa akin, nakapagpa-hook sa akin sa isang TV show or program is pag maganda yung pacing ng kwento at interesting yung plot. So, ayun po. Next po, Ma'am Lorraine. Nahuhook ako kapag 'di ba may mga moments na nabibitin yung pag-ere nila ng yung mga pacing nung halimbawa sa drama. Kailangan mo pang, sumubaybay ulit sa susunod para malaman mo kung ano ba talaga yung mangyayari. Mas nakukuha yung attention ko sa ganong pace. Okay. Parang cliffhanger, ganun po. Yes. Next po. Sir Jello. Ayun, parang same din kami ni Lorraine na kapag maganda at nakaka-enjoy yung palabas, syempre, patuloy tayong manonood. Halimbawa, nadadala tayo ng storya, tapos nabibitin tayo sa uli sa pinapanood natin. Syempre, mayroon tayong gusto pang malaman sa susunod pang palabas, kaya kakaabangan natin sa mga susunod pa. Lastly is Angeline Cristobal. Hello. Nahuhook ako sa isang programa kapag siya, unpredictable yung plot twist niya. Tapos, gaya nga nung sinabi ni Sir Jello na nadadala ka ng storya. Tsaka rin, kapag siya, nakaka-hype. Kapag nakaka-hype yung storya, doon ako nahuhook. So, importante yung story para sa'yo. Para Yes. magstay ka sa pagsubaybay na isang. Okay. Yes. So, Sir Sean, nandyan ka pa po ba? Yes po. Kaya naman. Ano po, pagka maganda po yung plot twist ng isang storya, doon talaga ako nahuhook na manood ng isang TV show. Pero, tsaka tawag dito, pagka medyo sikat din yung mga Yung gumaganap, ayun, mas naano din ako, naengganyo akong manood. So, thank you po for answering that question. Proceed po tayo sa question 7. Ano ang mga bagay na madalas mo nabibigyang pansin o nabibigyang puri sa isang TV show or program? Pwede pong live prod, ganun po. Sa mga live prod, talk show, noon time show, ganun po. Start po tayo kay Sir Archie. Okay sa akin, for example, sa mga entertainment like Showtime. So, yung mga talent ng mga artista na kumbaga hindi sa comfort zone nila. So, one more thing, yun din yung nakaka-amaze panoorin. And then yung mga program na unpredictable, parang ganun. I think yun lang yung akin. Kay Ma'am Rhea naman po. Sa akin naman kung paano sila magkwento ng story, I think yun yung isa kong hinahanap din sa isang program, kung paano yung uniqueness ng paglalahad ng isang story ng isang tao or ng isang community. Ganun. Next po, Sir Sean. For me, parang kung ano lang din po yung sinabi ni Ma'am Rhea, ganun lang din po yung sa akin on how they deliver po yung isang program po. Ganun po. Next po, Ma'am Angel. For me, isang factor sa akin is yung pag-acting. Kung paano i-deliver yung lines, yung ganun. Tas, yun nga, same lang din sa kanila. Kung paano yung, nila, yung sa storyline nga nila. Sige po. Sir Audrey po.
Para sa akin yung madalas na mabibigyan ko pansin o nabibigyan puri sa isang TV show or program is syempre yung mukha ng show, which is yung mga artista, kung gaano ka-authentic yung pag-arte nila, at kasama na rin doon yung script, yung editing mismo, and yung atake kung paano kinunan yung mga scenes or yung cinematography. Next po, Ma'am Lorraine. For me, yung kung paano magfi-fit yung acting skills nung actress or actors na na-choose nila para sa isang show or program, basically, yung sa execution itself, nagpe-play yung gano'n. Sige po. Sir Jello. Sa akin, nabibigyan ng puri. Siguro, documentary pa rin. Kasi mahirap yung ginagawa nila dahil naghahanap sila ng mga istorya sa iba't ibang lugar. Makikita mo rin dito yung dedikasyon at professional kung paano nila i-handle yung istorya. Hindi rin nila tayo iniiwanan sa pakiramdam na ay ganun lang yon sa ending, kundi ay bibigyan nila ng solusyon o kasagutan yung problemang tinalakay. Bukod doon, may binabasag din na bukod doon ay may binabasag din yung dokumentasyon na katahimikan o yung mga hindi kayang makapag-speak up. Ayan. Thank you po. Kay ano naman po, Ma'am Angeline? Hello, yung madalas na nabibigyan pansin or puri sa isang TV show is yung unang-una yung set design niya. Especially kapag live production. Second, yung sa flow nung story, flow nung program. And lastly, yung sa mga actors, like, hindi sila hindi awkward tignan yung kung paano sila mag-host and such. Ayun. Okay, so thank you po for your answers. Proceed po tayo sa question number 8. Anong uri ng mga TV program or show yung nagre-resonate sa iyo? Or anong uri ng mga programa yung sumasalamin sa iyo? More on a personal note to. Kasi para may freedom ka to choose. Hindi naman exactly from TV5. So, first po, okay lang Angeline, ikaw mauna. Hello? Hi. Okay lang naman. Siguro yung uri ng TV programs or shows na sumasalamin sa akin, ano pa? Siguro mga documentaries, ganun. Kasi somehow na i-coconnect ko siya sa akin, like nare-relate ako dun. Ayun lang. Okay, so next po, Sir Jello. Ayun, parehas kami, documentaries. Halimbawa kay The Atom Araulo, specials. Ayun, sa mga episode nito, kung papansin natin yung mga title nito, talagang mabigat. Tapos talagang sumasalamin sa lipunan. Kasi hindi lang ito basta nasasalamin para sa sarili. Nasasalamin din ito kung ano ang sistema at buhay sa ating lipunan. Ayun lang. Next po, Ma'am Lorraine. Documentaries din. Kasi the way they show yung, mga stories at yung mga, meaning behind that, shows. Yung mga kung paano nila napapakita ah, yung mga gano'ng pagsubok ng buhay. Nakakaano talaga yun, nakaka-touching at some point. Next po, Sir Audrey. Para sa akin po, tulad ng sabi nila yung mga dokumentaryo. Sa dokumentaryo kasi, naisisiwala to ng mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino. So nakaka-relate ako bilang isang ordinaryong manggagawa na may mga tao na sa kabila ng ganitong uri ng pamumuhay ay may kwento silang dapat maikwento. Ayun lang po. Okay. Next po, Ma'am Angel. For me, yung magpakailanman ni
Miss Belchanco, diba, true to life story siya. So, doon ako nakaka-relate talaga ng programs. Paano po siya sumasalamin sa inyo personally? Sa tingin niyo po? For me kasi, diba, may mga mga episode siya na nakaka-relate ka talaga kasi iba-iba naman tayo ng na-experience sa buhay. So, parang at some point, parang nakikita mo yung sarili mo dun sa taong nandun sa palabas na yun. Okay po. Sir Sean, next po. Mga documentaries din, especially sa mga dina-document about mga indigenous people. Since na mga Filipino din sila, nakagaya din natin, Filipino, parang nakikita ko sa sarili ko na doon tayo nagsimula sa ganun din pamumuhay nun. Ever since na bago tayo sinakop ng mga ibang dayuhan. Kumbaga, yun na yun talagang mga ninuno natin. Doon tayo nagsimula. Parang ganun po. Next po, Ma'am Rhea. Sa akin hindi rin nalalagay sa sagot nila, mga documentary din, pero mostly sa Eyewitness, tsaka sa KMJS. Yung mga story kasi nila, mas lapit siya, mas lapit siya dun sa mga kwento ng mga hindi naaabot usually ng camera or ng government. Mas lapit kasi ako sa mga ganong klase ng program. Okay. Lastly po, Sir Archie. Siguro sa akin is yung mga show na um, yung nire-reenactment yung buhay ng isang tao na galing siya sa ganito sa hirap, dahil sa pagsisikap and na nakukuha niya na kung ano yung gusto niya, kumbaga malayo na siya dun sa pamumuhay niya dati na naranasan niya before. So, I think yun yung mga program na nare-resonate para sa akin. Paano po siya na-resonate sa inyo, Sir Archie? In a way kasi ako, I must say na hindi naman ako mayaman. Pero because of after I graduated sa PSU as computer engineering at nag-sikap, so kumbaga nandun na ako sa peak na kumbaga I must say na kumbaga naiahon ko na yung sarili ko. Unlike before. Parang gano'n. Kumbaga sa reality ng buhay, parang gano'n. Okay, thank you po, Sir Archie. Question 9 naman po tayo. Anong mga bagong tema o programa ang gusto mong makita sa TV na wala pa sa Philippine TV sa ngayon? So, Sir Archie, may naisip na po ba kayo for this question? Pwede po ba kayong ang mag-start sumagot? Yeah, for now, wala akong ganong maisip kasi madalang din naman ako ang TV, honestly. No? So, I think yung wala pa sa Philippine TV, no idea. Kahit recommendations lang po, yung mga ganun type. Siguro pas wala ako. Sige po. Wala ko masyado. Okay lang po. Ma'am Rhea, kayo po. Sa akin siguro yung mga seminar na nagtatakal ng mga societal issues. Like for example, yung sa teenage pregnancy. Hindi ko alam kung meron gumawa nun, pero yung mga seminar na about sa mga ganun, feeling ko mas okay na mas gawan siya ng program para mas nagiging aware yung mga tao. Mga ganun. Thank you po. Sir Sean, kayo naman po. May specific po ba kayong team or program gusto niyo makita na sa tingin niyo wala pa sa Philippine TV ngayon? Sa tingin ko parang wala naman po eh. Pero pwede po ba mag-suggest? Okay lang. Kahit recommendation. Ano po, para sa akin wala naman po ako nakikitang mga bagong program na wala sa atin. Kasi parang nakaka-adapt naman tayo sa iba't ibang bansa eh. Pero yung paano lang sila mag-act, doon lang siguro nagkakatalo. Like, parang hindi masyadong realistic kung paano nila i-deliver yung dapat nilang i-deliver, ganyan. Halimbawa, pag yung scene nila nasa hospital, parang
yun na yun, ganun. Like, So kumbaga pag kasi nakikita sa ibang bansa, parang realistic talaga eh. Bawa nasa OR, talagang nasa OR, ganun. production. Pero pag sa atin, parang ano lang eh, yung may ma-props lang, ganun. Okay po. Ganun po. Parang production-wise po, ganun. Yes po. Okay. Thank you po for that answer. Ma'am Angel? Siguro ibalik na lang nila yung mga dating palabas na pangbata, yung katulad nga ng mga Batibot, gano'n, High Five, para at some point, kahit tayong mga young at heart na lang, 'di ba, meron tayong entertainment na pagkagaling sa work, gano'n. Next po, Sir Audrey. Para sa akin yung nakukulangan ako sa mga programang tumatalakay sa mental health awareness sa ating bansa. Lalo na sa mga kabataan ngayon, and even sa adult, sa ating lipunan na nakakaranas ng mga iba't ibang mental health issues. Next po, Ma'am Lorraine. Well, I agree po kay Sir Audrey ba? Siguro po mga palabas regarding awareness sa mga tao kasi aminin man po natin or hindi, not everyone is capable or alam nila yung kung paano nila yayakapin yung isang sistema na meron tayo sa here in the Philippines. Gandang insight po nun. Next po, Sir Jello. Sa akin pares to sinabi nila Sir, agree ako sa sinabi nila Sir Audrey, Lorraine, tsaka ni Ma'am Ann na seminar and awareness kasi napakahalaga nito sa education tsaka information na dapat malaman ng bawat kabataan. Ayun lang. Thank you. Lastly, Angeline. Siguro yung gustong programa or tema na makita ko sa Philippine TV ngayon, yung parang Grey's Anatomy, like something medical siya. Kasi pwede rin doon ipasok yung sinadjust ni Ma'am Rhea kanina, yung about sa teenage pregnancy, yung about awareness sa ganon. And then, yung sa sinabi ni Sir siya, although nagkaroon naman na something medical sa GMA no, yung abot kamay na pangarap. Kaya lang, ang problem is, hindi siya naging more on medical. Like, Okay. naging siya, more on family issues nila, ganun. So Siguro parang ayun. mas maging educational para sa masa, ganun. Yes, kasi somehow pwede rin siyang maging makaka-help din siya sa atin, especially sa mga emergency purposes. Ayun. So thank you po sa mga answers nyo. Para po sa last question natin, Sir Archie, natanong ko po ba kayo about dito? Nakasagot po ba kayo about? Yeah, so for that one, siguro i-add ko lang. Kung ako yung tatanungin siguro, mas okay sa akin yung ibalik sa dati, yung naranasan natin before na may yung sineskwela nga, may matinik. Kumbaga kasi ngayon, sa panahon ngayon, yung mga kabataan or yung maliliit na bata, more in YouTube sila. Though napapanood nila yung mga before na show, pero mas okay pa rin yung may natututunan yung bata na like yung show before. Okay. Na hindi na, parang wala na ngayon. So, mas educational na mga programs for kids. Okay. So, thank you po, Sir Archie. So, again, for our last question, kung bibigyan po kayo ng free will, kung gagawa ka ng sarili mong programa sa TV, ano ito at bakit? So, if pwede nyo pa i-expound kung ano yung mga bagay na gusto nyo makita sa program na ito, mga ganun po. Start po tayo kay Angeline. Hello. Siguro kung gagawa ko ng sarili kong programa sa TV. Gusto ko yung something educational. Like, pasok siya sa mga bata, pasok din siya sa mga matatanda. Kunyari, yung may storybook, gano'n, na something pambata. Pero siya, pasok din siya sa mga matatanda, gano'n. Like, awareness din. Ayun. Sir Jello, kayo po. Sa akin siguro kung gagawa ko ng programa,
focus din siguro ako sa documentaries kasi marami pa ring mga storya na hindi pa na ibabahagi o hindi pa naikukuwento. Mga gano'n sa malalayong lugar, mga tagong lugar, liblib na lugar, mga ganyan. Dapat mai-share natin at malaman ng nakakarami. Yun lang. Close to heart po talaga yung documentary sa inyo. Next po, Ma'am Lorraine. Kung gagawa man ako ng sarili kong programa sa TV, that would be life-centered, or yung POV ko sa life of how I viewed yung nangyayari sa government, society, sa politics, and also kung paano ko 'to nabu-viewed as an individual, mga gano'n. Na puwedeng maka-relate yung mga younger generations and yung nasa generation ko ngayon. Bakit po ito yung na-envision nyo na type of program? Well, for them to be knowledgeable regarding life, kasi yung iba hindi nila minsan nakikita kung how beautiful it is to live the life na meron tayo. Kasi minsan nagfo-focus lang tayo sa mga wants natin ma-achieve sa buhay natin. Pero nakakalimutan nating tingnan yung mga brighter side or to live with it as of the moment. Okay, thank you po. Next po, Sir Audrey. So, kung gagawa po ako ng sariling programa sa TV, ano ito at bakit? Para sa akin, gusto kong bigyan ng daan ang alternatibong media sa ating mga telebisyon. Ang alter media kasi ay naglalahad sila ng tunay na kwento at danas ng masang Pilipino. Katulad ng Manila Today, Pinoy Weekly, Bulatlat, Mayday, Multimedia. Gusto ko ng programa sa ating telebisyon na hindi nalilimitahan, hindi naharangan, o hindi nako-compromise ng komersyalisasyon at kapitalismo mismo. Ayun lang po. Thank you po. Ma'am Angel, kayo naman po. For me, life documentary din. Since parang gusto ko lang ding ipakita yung point of view ng isang simpleng tao sa lahat ng parang mapupulutan ng aral kung ano ba talaga yung nangyayari sa isang normal na tao lang talaga. Okay. Thank you po. Sir Sean po. Kayo po. For me, entertainment yung gagawin kong program na which is na pwede sa mga bata, pwede din sa matatanda. Then, kaya ako naman sinabi na for entertainment kasi parang alam ko na medyo marami sa atin nabo-bored or nai-stress. So, parang kailangan din minsan natin ng mga masasayang mga napapanood. Ganun. Kaya naisip ko na entertainment na lang na pwede sa lahat. Yun po. Sige po. Thank you po. Kay Ma'am Rhea naman po. Saka naman, since hinahanap ko yung mga seminar kineme sa TV, feel ko yun yung mas okay para sa akin na gawa ng program. Kung para sa akin lang naman yan. And also, siya, parang connected din siya sa documentary para andun pa rin yung manghuhook pa rin sa mga tao. Ganun. Sige po. Lastly po, Sir Archie. Siguro sa akin kung gagawa ako ng isang programa sa TV. So, I think, sabi ko kanina, mas gusto ko yung mga reality, no? So, I think, for example, sa kahirapan ngayon, siguro papakita ko doon na pieces ng ano yung buhay natin from 2020, 2010, or for example, 2020, 2000, sa buhay ngayon, which is 2024 na mura yung bilihin. Ngayon, masyadong ano na yung corruption natin, masyado ng um, bulgaran, harapan. So, obvious na corruption. Siguro yun nga, yun yung sa pamumuhay ng tao ngayon. So, I think more. Ano po yung nakikita niyong essence doon? Siguro, I think para magising ng mga tao. I must say, I'm not against BBM, pero to be honest, hindi ko sinuportahan.
dati. So parang isip ko na parang sinasabi niya na 20 pesos sa bigas, um, yung mga hindi ka panipaniwala kasi hindi ko masabi na ang tao mga tanga talaga, no? Naniniwala sila sa mga ganong ano na which is hindi naman nakatotohanan. Parang yun ang gusto kong iparating dun sa show na gagawin ko na in reality para magising yung tao kung ano yung totoo, kung ano yung meron tayo, hindi tayo yung nadadala lang sa, for example, si Duterte, simpleng pamumuhay, pero other than that, ngayon naglalabasan yung mga issues, kung ano yung mga korupsyon ng mga kasama niya, or what, tingin mo simple siya, pero on the other side, marami. Parang ganun yung gusto ko, parang magising yung mga Pilipino, kung ano talaga kung ano yung makatotohanan, parang ganun. So thank you po sa mahaba and malamang insight na yon. So mostly po sa atin talaga gusto yung mga parang socially, politically inclined na mga types ng program. So maraming salamat po. That ends our focus group discussion. Maraming salamat po sa mga nag-participate. Thank you po for helping us. We appreciate it so much po. Maraming salamat po. Thanks Thank you rin sa everyone. mga Bye-bye. tumulong. You can leave na po. Thank you po. Thank you so much po. Thank you. Nag-leave na lahat. Nakuha ba? Nag-leave na ba lahat? Cholo, okay. Ay! Anong problema? Oh my God. Oh my God ka. Okay, transcribe na guys. Midterms na bukas. Nag-record daw si Cholo, di ba?